Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Rocky Road Cream Cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay mantika 125 grams, asukal 175 grams, asin 1/4 teaspoon, itlog 2 piraso, cocoa powder 25 grams, all-purpose flour 115 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1/2 tablespoon, fresh milk 1/4 cup, tubig 1/4 cup, choco flavor 1 teaspoon, coffee stick 1 piraso, at red wine na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang brown sugar, cocoa powder, all-purpose flour. Kapag inilagay natin ito, ay kailangan natin itong salain para maiwasan ng pamumuo or ang mga buo-buo. Pagkatapos, ilagay na natin ang asin, baking soda at baking powder. Coffee stick, haluin muna natin ito at pagkatapos naman ay maglagay na tayo ng gatas sa tubig, mantika, itlog, choco flavor, red wine or rum. At pagkatapos naman ito ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kapag ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito dahil ito na po ang consistency na ating hinahanap. Ngayon naman po ay atin na po itong ilipat sa ating molde na 7x3 at meron po siyang parchment paper. Isa lamang po ang kailangan natin dito at eto na po siya kapag tapos na po natin ilipat. Yan naman po, ready na ito para sa ating oven. Ang oven temperature po natin dito ay 170 sa taas, 190 sa baba at ang baking time ay 40 minutes. After 40 minutes ay luto na po ang ating cake. Kaya naman po atin na po itong palamigin at pag malamig na ilagyan na po natin ito ng sugar syrup at atin na pong tanggalin sa ating molde. Lagay na po natin dito ang ating cake board. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Gagawa na po tayo ng ating icing at frosting. Ito nga po pala ay 250 grams ng whipping cream lamang. At i-continue lamang po natin ng pag-mixer dito or pag-mix dito hanggang po sa umalsa na po ito ng tuluyan. Dahil umalsa na po ang ating whipping cream, mga less than 2 minutes lamang po ang ating pag-mixer dito. Hiniwa na po natin sa gitna ang ating cake or hinatid sa gitna. Pagkatapos ay maglalagay na po tayo ng ating sugar syrup para po hindi mabilis mag-dry ang ating cake. At syempre, maglalagay na po tayo ng ating whipping cream at nakadepende rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Wag lang naman po sobrang dami at wag din naman po yung sobrang konti. Yung tama lamang po. Pagkatapos lalagay na po tayo ng ating mallows, yung inyo lamang pong taste o gustong ilagay. Basta po i-cover po natin ang bawat sides. At syempre, lalagay po tayo ng kasoy nut at ng chocolate po na ating ginadgad. Yan, di po ba napakasarap? Yan na naman talaga. Anyways nga po, nabalik na tayo. Atin na pong ilagay ang kalahati ng cake sa ibabaw at tanggalin na po natin ang kanyang parchment paper. Ngayon naman po, maglalagay po ulit tayo ng ating sugar syrup sa buong cake po at atin na po itong lagyan ng ating icing. Pagkatapos po lagyan ay atin na po itong pakalatin or ayusin. Pagkatapos po sa ibabaw ay maglalagay na rin po tayo sa bawat gilid nito. Lagyan lang po natin ang lahat ng gilid. Just to make sure lang po na hindi po ganun kakapal at hindi rin naman po ganun kanipis ang ating pagka-icing para po hindi po siya nakakasawa or hindi po mabilis maumay or mabusog ang kakain nito. Siyempre po dapat sakto lamang po para po yung tipong pagtinikman nagbi-blend sa ating bibig o yung natutunaw. Parang ganun po yung lasa niya. Yan naman po, swak na swak po talaga ito. Siyempre po, atin na pong pakinisin ang gilid ng ating icing. Yan. At pakinisin na rin po natin ang ibabaw ng ating cake. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ang ating paring spatula po ang ating gagamitin sa pagpapakinis nito. Para po mas mabilis po siyang kuminis at saka mas maganda po talaga yung kanyang itsura.
Next naman po, maglalagay na po tayo ng ating choco ganache sa gitna ng gilid ng ating cake. Di po ba? Next ay using our spatula kanina, ay atin po siyang ipapaslan. Yan, para po magkaroon po siya ng design sa gitna. Yan lamang po, sobrang cute niya na. At kayang-kaya niyo naman talagang gawin. Yan naman, maglalagay na po tayo ng, parang tinatawag ko po ito mga flower tip. Kasi po mukha po talaga siyang flowers. At higit sa lahat ay, yung dami naman po o yung laki naman po, kayo na po ang bahala mga ka-bakers. Yan. At pagtapos naman po nito, ay maglalagay na po tayo ng ating mallows. Yung mga maliliit nga lang po pala na mallows ang aming nilalagay dito, hindi po yung sobrang laking mallows. At usually po 3 po talaga ang nilalagay namin para po mas colorful, tsaka magbigay po siya ng color sa ating cake. Para mas maganda po siya tignan. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa paglalagay ng ating mga mallows. Kukuha po ulit tayo ng ating kasoy nut. At lalagay po natin ito sa bawat gilid. At usually po nalalagay lang po namin ito sa mga icing lamang po. Gawin lamang po natin ito ulit hanggang po sa malagyan na po natin ng lahat. Siyempre, ito nga po rin po pala ay dinurog-durog namin ng kaunti. At dahil tapos na nga po, ito na nga po tayo, the last but not the least, lalagay po tayo ng ating choco ganache na mabibili nyo rin naman po sa mga bakery supplies, or kung gusto nyo pong matuto, panoorin nyo po ang aming chocolate cake na video or vlog dahil meron po kami tutorial kung paano po gumawa ng choco ganache. So, eto na nga po, presenting ang ating Rocky Road cream cake. Congratulations po sa ating lahat ng mga nakasabay. Proud po ako sa inyo. At higit sa lahat, dahil sobrang sarap po talaga nito at sobrang sarap po talaga nito ipang negosyo. Kaya naman mga momshies, mga ka-bakers, marunong na po tayong gumawa ng ating cake. Kahit na nasan man po kayo, lalo na po sa inyong mga bahay, ay alam na alam ko po na kayang-kaya nyo po talaga itong gawin. Sulit na sulit po talaga ito mga ka-bakers. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. 1. Mga taga-Corinto 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikrarangal ng Diyos. Amen mga ka-bakers. Purihin ng Panginoong Diyos magpakailan paman. Hanggang dito na nga lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless. See you sa ating next vlog.